Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Ng sagana ng Hindi mamamayan. kagaya ng senador na binanggit natin kanina, parang akala mo siyang national hero. Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Binira na naman ni Marcoleta si Lacson. Anong take natin? O ito, si Marcoleta pikon kay Senador Ping Lacson. Eh, napipikon siya, kagagawan niya rin naman eh. Kagagawan niya rin naman, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit? Eh, di ba, yung controversial niyang statement na mabuti pa kaya yung Kalayaan Island Group na yan, yung KIG. I-give up na lang natin yan. Total, nasa labas naman na yan ng ating exclusive economic zone. Ay, di ba ganun yung statement niya? Kahit ano ngayon yung kanyang mga palusot, paliwanag, hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya, na ano lang daw siya, na misunderstood, na misquote, taken out of context, kung ano-ano pang paliwanag. Kaya lang malinaw naman kasi talaga. sabi nga ng kanyang kapwa iglesia na si Tonying Taberna, pinanood ko uli yung video buo, sabi ni Tonying Taberna. Talaga namang sinabi niyang gano'n na ibigay na lang natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Nasa labas naman yan ng ating exclusive economic zone. Ngayon, bakit si Lacson ang pinag-iinitan ni Marcoleta? Ay mayroon kasing video na present si Senador Ping Lacson. Pinapakita niya, sinabi kasi ni Marcoleta yan doon sa hearing ng Commission on Appointments. Sa hearing ng Commission on Appointments, in-interview yung mga i-confirm na mga 35 na mga officials ng AFP kasama yung mga sa Navy. Ngayon, siyempre, member ng CA, Commission on Appointments si Marcoleta, tinatanong niya yung mga officials ng AFP. Isa doon sa mga officials, yung Captain Pilar ba yun? Tinanong niya, doon niya na-mention yung mayroon tayong mga teritoryo, occupied territories na nasa labas na ng i-easy natin, katulad ng Kalayaan Island Group. Ano kaya kung i-ano na lang natin yan, ibigay natin na yan, i-give up na. Ngayon, si Senador Ping Lacson, member din siya ng CA. Pinakita niya ngayon yon kasi nandun siya Matapos magsalita ng gano'n ni Marcoleta, sinaluyon ni Ping Lacson. Pinuri niya yung sagot ng official na ini-interview. Pinuri niya, sabi niya, tama yung sagot mo. Kasi hindi sinang-ayunan ng official yung sinasabi ni Marcoleta ngayon, hindi nagustuhan ni Marcoleta yung ginawa ni Lacson. Sabi ni Marcoleta, mayroong isang senador dyan na nagkakalat ng mga sinabi ko raw. Ang problema, in-splice niya. Yun ang akusasyon ni Marcoleta kay Lacson. In-splice daw. Hindi daw ayon sa pagkasunod-sunod. Kaya galit si Marcoleta kay Lacson. In-splice daw yung video Hindi naman daw ganun yun. Kaya lang, assuming pang in-splice, pero ganun pa rin lalabas pa rin talaga ang sinabi ni Marcoleta. Mayroon tayong mga teritoryo na nasa labas na ng EEZ. More particularly, ang tinutukoy niya yung Kalayaan Island Group. Ay para makakonsentrate na tayo sa EEZ, ito na ang ating ipaglaban. Yung labas na ng ating EEZ, i-ano na natin yan, i-give up na lang natin yan para hindi magulo ang ating national territory. Parang ganun yung sinabi niya Ganun naman talaga yung pagkakasabi niya. Kahit sino naman nanonood noon, ganun din naman yung pagkakapresent ni Ping Lacson. Ganun din naman. Ipinakita lang ni Ping Lacson na matapos magsalita ng ganun ni Marcoleta at sinagot niya noong official na ini-interview, maayos yung sagot ng official na ini-interview, pinuri ni Senador Ping Lacson. Doon ang hindi siguro nagustuhan ni Marcoleta. Parang pinapalabas ni Lacson sa present niya
na supalpal si Marcoleta nung officer na ini-interview. Pinuri ngayon ni Lacson. Salamat sa sagot mo. Salamat sa paninindigan mo. Kaya napahiya talaga si Marcoleta doon. Kaya lang ang sinasabi ni Marcoleta, inisplice daw yun ni Lacson. Anyway, ang malinaw kasi dito, napanood naman natin lahat na eh. Saka napanood naman ng sabi nga ni Tonying Taberna, napanood niya rin eh. Wala namang out of context doon. Walang out of context doon. Kaya lang talagang galit si Marcoleta kay Lacson eh. Mayroon diyang isang senador na para palabasin na ang sinabi ko ay katraidoran sa bansa, inisplice ang video. Hindi naman ganun yun, sabi niya. Kaya mainit na naman si Marcoleta kay Lacson eh. Ha? Mainit na naman. Ingat-ingat din kasi si Marcoleta sa pagsasalita niya. Saka ayusin niya yung framing ng kanyang mga questions at statements in such a way na hindi siya mamimisquote. Kasi ang akusasyon niya, minisquote siya. Misinterpreted lang daw siya. Taken out of context daw yung sinabi niya. Di ayusin mo yung sinabi mo. Saka, ang problema naman kasi, ang yabang-yabang niya kasi na pinagtatanggol niya marami siyang mga questions, kunwari magaling siya, expert siya. Ang problema, sa kapipresent niya ng kanyang mga sinasabi, lumalabas pro-China siya eh. Sa lumalabas, parang siya pa yung nagki-question ng maraming mga mga settled ng mga principles, doctrines natin. Yan yung masama sa kanya. Kaya ay nasubrahan kasi minsan siya ng yabang din eh. Yung akala niya siya lagi ang tama, akala niya magaling siya, napakagaling niya. Hindi. Kaya pag nagsalita siya, akala niya napakagaling ng mga sinasabi niya. Tapos pag binibira siya, sasabihin niya taken out of context siya. Di ayusin niya ayusin niya yung pagkakasabi niya. Yung hindi magulo, yung parang, kasi ang lumalabas parang pinapalabas niya, devil's advocate lang siya. Hindi eh. Ang lumalabas talaga, pinagtatanggol niya ang China eh. Yun ang lumalabas. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog